Good morning! At ang aga nga po nagising ng buong team ngayon. Dahil ngayon po ang araw na balik namin ng Manila. At alam na alam ko namang excited na po ang lahat sa pagbabalik sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Pero bago po kami tuluyang umuwi, ay magsuswimming muna po ang buong team. Buti na nga lang po at yung isang driver namin ay kabisadong-kabisado talaga ang mga lugar dito. At siya na nga lang ang pinaghanap namin kung saan pwedeng mag-swimming. Pero syempre yung pang mahirap lang, wala tayong budget para sa pang mayaman. Doon lang po tayo sa affordable pero sulit naman. At sa view pa nga lang dito ay naku, sulit na yung mga mata namin. Medyo maginaw pa nga lang yung mga oras na yan dahil maaga pa nga. Hindi nga kami nagsara ng bintana dyan dahil gusto ko talaga malanghap yung sariwang hangin ng probinsya. Tapos tabing dagat pa. Hindi ako masyadong mahilig maligo sa dagat. Pero syempre, para sa team, ay ipupush natin na may kabonggahan. At syempre, susubukan ko na rin maligo. Ginawin po kasi ako chillers. Mahina talaga ako sa malamig. Pero itong mga to, talagang game na game sila. At tuwang-tuwa nga sila nung malaman nilang maliligo muna kami sa dagat. At deserve naman nila yun dahil masisipag po sila. Dahil kung tatamad-tamad ka, ay nako, kahit nga isang candy, hindi kita aalukin. Sinasabi ko nga sa inyo, diba, basta masipag ka, pwede ka dito. Dahil nga may mga pailan-ilan po na gusto mag-apply sa amin, lalo na ng driver. Pwede naman po, kaya lang po, hindi na po ako magdi-decide niyan. If ever po na kailangan ko talaga, ay mga drivers ko rin po ang magdi-decide. Sila naman talaga ang nakakaalam kung kinakailangan na ka talagang mag-hire. And bukod doon, sila po ang mag-a-approve kung pwede po kayo o hindi. Dahil sa team ko, hindi po kasi po pwede na driver ka lang. Yung tipong buhatan dito, tapos ikaw, magdadrive ka lang. After mo mag-drive, nakaupo ka na lang. Hindi pwede yun dito. At nakakatuwa nga pagmasdan itong mga to. Pati nga ako, napasali na din, tingnan nyo, kaya lang ang sakit pala sa braso. Lalo na ngayon na medyo pabulok na tayo, makunat-kunat na ang balat, ay naku, masakit na talaga yan. At medyo maginaw nga yung tubig dahil maaga pa, kaya paapaalam muna yung binabasa natin, mga chillers. Kayo din naman, di ba? Hindi rin naman kaagad kayo makakabuntog dyan. Pero yung ibang mga boys, ay naku, parang walang pakiramdam, lubog agad. Pero hindi ako makikipagsabayan sa kanila, mahal ko buhay ko. Sa mga hindi pa po nakakaalam, yes po, hindi po ako masyadong marunong lumangoy. Lalo na kapag dagat na ganito, ang lalaki ng alon. Kaya talagang tampi-tampisaw lang muna ang peg ng lola nyo. O diba, parang luka-luka lang, nasa dagat pero nakatsinelas. Ano to, kailangan ba talaga lahat ng kamay nakalagay sa likod? Baka required yan. Kaya po pupunta kayo sa dagat, ilagay po ang kamay sa likod, ano? At ito nga mananahi ko ay talagang excited dyan na maligo sa dagat dahil gusto niya daw talaga maalis yung mga sasamang elemento sa katawan niya. Kaya push! At nakailang subok nga ako dyan, chillers. Gusto ko na lumubog hanggang kalahati, hanggang leeg. Kaya lang, pabalik-balik ako kasi talagang ang lamig. Napapaatras na nga ako ng mga oras na yan. Sabi ko sagdali lang, magpapainit muna talaga ako ng katawan dito sa tabi. At ito talaga yung nakakainis kapag may ganitong mga outing. Yung nasa tabi ka, tapos yung mga kasama mo andun naliligo. Nag-e-enjoy talaga. At lumulubog-lubog na ako hanggang puwet na. Sinasabi ko nga sa inyo, madadali ko rin niya. Paunti-unti nga lang. Ito nga isang worker ko, tingnan naman parang bata. At nakakatuwa rin talaga sa team na may makulit, may nagpapatawa. Kasi hindi naman talaga lahat nakangiti Yung iba nga dyan, nakalaging nakasimangot. Ngayon na nga lang umingiti. At nadali na nga, chillers. Nakalubog na ako dyan hanggang leeg. Wag kayo. At magkahawak nga kami ng medyas dyan dahil tinatangay kami ng alon. Bukod doon, syempre nanuguro na ako, nakakapit talaga ako sa bato dyan. Pero itong dalawang to, tinan nyo naman, parang nagdi-date. Akala mo magkasintahan. Okay, tagal kitang hinanap. Okay, tagal ko rin nangarap na makapiling ka. At umuwi na nga rin kami dahil bibiyahe pa po kami ng Manila at minadaan nga pala kami itong mga nagtitinda ng mga damit. At si mama talaga, mapapabili yan sigurado dahil gustong-gusto niya yung mga makukulay na damit. At gusto sana namin pumunta dito kaya lalo na lamang ko na hanggang picture lang daw ay hindi na talaga ako tumuloy kasi sayang naman ibabayad. 40 pesos ang entrance pero ang plano ko kasi gusto ko yung aakitin ko talaga yung lighthouse. Kaya nag-window shopping na nga lang ako dito. Pero si mama, hindi talaga ako nagkamali. Napabili talaga siya. Alam nyo, ang mga taong may hilig sa makulay na damit, gusto niya lagi may kasiyahan. At si mama yun. Ay sarado pa ang mga kainan dito ay dumiretso na kami sa palengke at doon na nga lang po kami mag-aalmusal.
Saktong-sakto nga kasi gutom na kami. Ganun talaga siguro pag galing ka sa swimming, partida ha. Hindi pa nga kami masyado nagtagal eh. At hinanap talaga namin ang pinakamurang kainan dito sa buong mundo. Char! Puro mga healthy food nga ang in-order ng mga yan. Lalong-lalo na ako, talagang isda ang hinanap ko dyan. Nakakatuwa nga dito sa kinainan namin kasi libre lang ang sabaw. Wala po kasi dito ang hindi mahilig sa sabaw, lalo't di sa ganito kami kumakain, mga karinderya. Noong talaga agad namin itanong na may libreng sabaw po ba? At kapag mayroon, sabaw muna po. At ito nga yung napili kong isda. 150 pesos lang yung isang yan, kaya hindi na masama. At pagkatapos nga po ay itong tatlong to ay namili ng mga pasalubong nila ng mga gulay-gulay. At andito nga kami sa waiting shed, hinihintay namin sila. At pagbalik na namin dito sa mansion ni Sis Beth ay agad-agad na kami nag-impake ng mga gamit. Mabilisan lang talaga ang kilos dahil medyo tanghali na ng mga oras na yan. At mag-house tour pa po ako. And shout out kay Sis Beth, ayan, suot-suot ko na nga yung damit na binigay niya sa akin. Bali pasalubong niya yan. Wala na nga patumpik-tumpik pa. Hindi ko na nilabhan. Sinuot ko na kaagad. Bali, kaninang umaga lang kasi niya yan binigay sa akin. At maaga nga po siya nagising. At ito na nga po ang house tour ko. Nagkataon pa na nasa taas si Sis Beth. Kaya sabi ko kaway-kaway sa vlog. At si Sir naman ay nasa baba. Hindi na nga ako masyado nakapagpaalam na maayos niyan kay Sir. Limot na ako. Lagi ko po kasing kinakausap si Sis Beth. Alam nyo naman, ang hirap din mag-English. At ito nga pinto ng bahay nila ay napalitan na nila. Dati po kasi noong una, ang liit lang po niyan. Parang pinto lang ng CR. O ito nga po yung natapos namin dito sa living room nila sa baba. At very light na nga lang po ang ipapakita ko sa inyo mga anggulo dito. Dahil wala pa rin po talagang patid ang paglinis sa kanilang dream house. Anyway, babalik pa rin naman po kami dito. Siguro kapag wala na masyadong bisita, ayan, i-house tour ko talaga kayo dito. At ito naman po yung natapos namin na project, paakyat po sa hagdanan. Alam nyo, nakakataba ng puso dahil lahat po ng mga bisita nila dito, kamag-anak, relatives, kaibigan, ay talagang nagustuhan po yung set. Pati po yung mga kombinasyon ng kulay. At mayroon pa nga pong pumunta mismo talaga dito sa bahay nila para talaga masilip. Kaya shout out po sa mga kamag-anak ni Sis Beth. Ayan, PMS Ducky, kung gusto nyo po pagandahin rin namin ang bahay ninyo. Panggitin nyo lang po na napanood nyo po ako sa vlog sa bahay po ni Sis Beth o kaya naman po, i-PM nyo po ako kung kamag-anak po kayo. At syempre, bibigyan ko po kayo ng malaking discount. At ito naman po yung room na tinuluyan namin. Matagal-tagal din po kami nagstay dito. Nasa 4 na araw din po. Actually, ako lang pala ang gumamit ng room na yan. Pero yung mga gamit po namin, dito po nakalagay. At yung iba naman, dun po natutulog talaga sa terrace. At twice din pong natulog dyan si Happy. Medyo nahihirapan po kasi ako matulog dyan sa terrace kasi pag nagising na ang isa, ay nako, hindi na rin talaga ako makakatulog. Eh, sobrang importante po kasi sa akin ang tulog. Di ba, na nga lang kulang ako sa kain, basta sa kumpleto lang talaga sa tulog. At pagkatapos nga po, ay ayan, nagpicture-picture muna kami dito. At hindi nga sumama si Sis Beth dyan, di pa daw siya naliligo. Kaya siya na lang ang kumuha sa amin ng picture. Bago po uli kami bumiyahe, ayan, nag-ocular muna po uli kami dito sa tindahan na malapit kila Sis Beth. Nakita po kasi nila yung mga gawa namin sa bahay nila, kaya ayan, pa-ocular na din. Bali sa kanila po kasi kami madalas bumibili kapag may mga kailangan po kami. Kaya nagtanong-tanong na rin talaga sila nanay kung bakit daw po kami madalas bumibili sa kanila at taga saan kami. Ayan, sukat-sukat muna kami dito. At yung anak po ni nanay ay magdi-decide kung magpapagawa po. Buti na nga lang at nandito na nga lang kami, kaya free ocular na talaga sila. Kaya shout out sa anak ni nanay, PMS Ducky! Bago po kami dumiretso pa Manila, ay meron pa kaming ocular na gagawin. At nasa 3 oras din po ang biyahe papunta dito. At sako pa rin po ito ng Pangasinan at old client ko po sila. Shout out po kay Mama Marilu. Andito na naman ako sa inyong dream house. At marami na rin po silang in-order sa akin at kung hindi nga po ako nagkakamali, ay nasa 3 taon na yata ang nakakalipas. Mahigit 2:00 na nga ng hapon kami nakarating. Bali, magpapagawa po ulit sila sa amin at itong sa may hagdanan na to, yan po, ia-upholstery po namin yan. Ay, nakakatuwa talaga. Nakakamiss tong bahay na to. Ang dami rin kasi lang in-order sa amin. Sila nga po yung unang-unang ginawa namin ng butterfly na set. Oh, nakaka-feel ako ng tuwa at proud sa sarili at syempre sa gumawa niyan. Medyo nahirapan din po kasi ako sa cover na pinagamit ko sa kanila dyan. Gusto ko kasi talaga yung natural, yung talagang mukhang lilipad. Kaya nga itong panibagong project namin, ay nako, challenge na naman to the max talaga. At yung couch naman nila dito sa may living room, ay ayan, sapin-sapin ang code namin dyan. Mukha kasi siyang sapin-sapin. Bali, leather din po ang ginamit namin dyan, Monte Carlo, para talagang may laban. So, balikan nga natin itong pinakang challenge na gagawin namin dito sa side
side na to, ayan, ipapare-upholstery po yan ng may-ari. At ganito nga po yung pagkukopyahan namin. Pero syempre, depende pa rin po. Kaya ipinakita muna namin talaga yan sa gagawa at pinag-usap-usapan kung magkano nga abutin. At pagkatapos nga namin mag-ocular dyan ay ayan, pinakain muna kami. Para mamaya, pagkatapos namin kumain ay house tour ko kayo ng very very light. Hindi pa man lang kami nakakabiyahe dito, nandun pa kami sa Bulinaw, Pangasinan, ay piniam na po ako ni ma'am na dito na daw po kami mananghalian at maghahanda po sila. Ang plano po talaga ay maghihiwa-hiwalay na kami ng team, kaya lang sabi ko, sige, tara na dun. Iba pa rin po kasi pagsama-samang pumupunta sa set at sama-sama rin pong uuwi. Parang sa mag-asawa, sa hirap at ginhawa, kailangan magkasama, ganon. At talaga sinadya namin na hindi na po kami mananghalian para kahit papano ay talagang mahati namin yung pagkain dito. Dahil nung ocular at deliver namin dito ay talaga sabi ko sa inyo parang piyesta. Kaya expected ko na talaga kung gaano karami yung pagkain. And maraming salamat po Ma'am Marilu and kala nanay, kila ate sa pag-prepare po ng pagkain namin. Alam nyo kapag ganito yung welcome nyo sa amin, feeling ko talaga ako isang sikat na artista. Char! Kaya nga halos sa 5 taon na pag-furnitures o pag-vlog ko, napakasiswerte ko rin po talaga sa mga nakakilala kong mga tao. At ito nga po yung ginawa namin na bed frame sa master's bedroom nila. Bali, aakyat na po ito at papalitan po yan ng butterfly na bed. Lagyan din po yan ng divan sa baba at maglalagay po dito ng vanity chair. At ito naman ang kabuuhan ng papunta sa taas. Kahit hindi ka mukhang prinsesa, magbumukhang prinsesa ka talaga sa bahay na ito pag umakyat ka at mafe-feel mo talaga yun, be. Maging naman yung bata ako, pag kami mga hagdanan ako nakikita, gustong-gusto ko talagang umaakyat. Alam niyo ba yung mga hagdanan sa munisipyo? Ganon. Pag galing talaga ako sa school, ay naku, dumadaan talaga ako sa munisipyo ng lugar namin. At ang feeling ko, parang ako si Cinderella, wag kayo. So, ito naman yung isa pa namin gagawa ng bed frame, mattress, at meron pa pong isang room. Pasensya na kayo, medyo makalat ha. Bali, wala rin po kasi yung may-ari ng bahay, kaya wala nakatira dito. At ayun na naman si Silachin Cheers, nag-iimot-imot na naman, nakala mo siya yung may-ari ng bahay. Dito naman sa kabilang kwarto ay dito po ililipat yung frame na nasa ibaba. At ito naman po ay nabili daw nila, kaya lang hindi nila gusto yung quality. Kaya ipamibigay na lang nga daw yan ng may-ari. Mura lang daw kasi ito, kaya nang sinasabi ko eh. Mura pero mapapamura ka talaga. Hindi pa nga halos nagagamit yan, ay ayan, umuuga-uga na. And yung mattress niya, hindi babagay kasi 4 inches thickness lang. Dito naman po tayo ngayon sa living room sa 2nd floor at kami rin po ang gumawa ng sofa nila dito. At may mga vlog po ako na deliver namin dito, syempre hindi mawawala yun. Ay nako, parang bagong deliver pa rin yung set. Napakaganda pa din. Magpapalagay nga siya ng accent chair dito sa may gilid kaya pinag-aaralan ko munang mabuti kung po pwede pa. At sinubukan ko nga ulit upuan, napaka-intact pa din. At nung binost ko nga to, ay naku, ang dami nagpagawa ng ganito. Kaya nga lang, mas malalaki. Iba rin kasi ang details ng sofa na to, napakaganda talaga. At maraming combination na kulay ang babagay dito. Depende na nga lang talaga sa design ng bahay. At isa tong guest room sa mga papalagyan din nila ng bed frame. At nasa 7 side table nga po yung orders nila. Parang na nga naman daw kumpleto na. At dito, isasama ko sana kayo dun sa labas. Kaya lang, hindi ko mabuksan yung pinto. Pinakang terrace po kasi yun ng bahay nila. At itong part na to, gustong gusto ko chillers, kakarelax. At yun na nga, baba na ulit ako. At ayan, mag-feeling Cinderella na naman tayo dito. At kapag naka-nighties ka dito, ay naku, feeling donya ka talaga sis. Ano nga kaya kung yun ulit ang gawin ko? Mag-deliver namin dito, magdodonya-donyahan talaga ako. At ginawa ko na po yan sa mga ibang vlog ko. Talagang effort nga lang. Masubukan nga ulit kapag lumiit-luit na ulit yung katawan ko. Sana nga lang, hirap pagpapayat, sis! At pagkatapos nga ay nanguha muna kami ng bunga ng malunggay. Natutunan ko na nga lang o nalaman ko na nga lang dito na kinakain pala ang bunga ng malunggay dahil sa kaka-deliver namin. At isa rin sa mga pinapakain sa amin ng mga clients namin. Buti na nga lang at may kasama talaga kami magaling umakyat ng puno. Saan ka ba talaga pinaglihibi? At malapit nga lang yan dito sa mansion. Oh, diba? Kaya si mama, sulit na sulit daw. Talaga nag-enjoy daw siya sa pagsama sa amin. Dati kasi noon, sobrang seryoso talaga pag may mga deliver kami. Pero ngayon, hinahaluan na lang talaga din namin ng konting pamamasya. Lalo na kapag sobrang talagang bakbakan ang ginagawa namin. At pagdating nga dito sa may living room sa babae, ayan na po ang mga drivers, tulog. At sabi ko nga, pasensya na, kailangan na namin silang gisingin. At akala nyo silang dalawa lang, mayroon pa yan sa ilalim.
Uy, bangon-bangon na. Umaga na po. Char, ako pa naman kapag natutulog ako at mahimbing yung tulog ko, kahit pa ang ganda ng pagising mo sa akin, ay naku, medyo naiirita ako. At madalas sa akin nangyayari yan kapag magdi-deliver na po kami, lalo't madaling araw ang alis. And again, Madam Sisbeth, Madam Marilu, maraming salamat po. Kita-kits na lang po tayo sa house blessing ninyo, Sisbeth, pero hindi lang po talaga kami sigurado kung kami po talaga ay makakapunta. Dahil bago po kami bumayahe sa Bulinaw, Pangasinan, ay may mga delivery pa rin po kami at okilar. At mag-aalas 6 na nga ng gabi, nag-stop over muna kami dito, kape-kape muna, at sinasabayan namin ng chicharon. Nakikigaya-gaya na nga lang ako, chillers. Ewan ko ba bakit gustong-gusto nila may kasabay na chicharon ng kape. Napipilitan na nga lang ako kasi hindi naman siya bagay. At alas 8 na nga ng gabi kami nakauwi. At kinabukasan, ayun na nga, nagbalat agad si Dalaga ng paborito naming apple mango at syempre, binigyan rin namin yung mga tao dito sa baba. Pati na rin yung kasambahay namin, syempre. At i-haul ko nga pala sa inyo yung ilan sa mga pasalubong sa amin ni Sisbeth. Hindi ko na nga lang ipapakita sa inyo yung sa iba katulad ng kay Mama at kay Itay kasi nasa kanila ni. Bag at wallet yata yung binigay sa kanila. Sa pagkakaalam ko nga ay may laman pang 1,000 pesos yung wallet na binigay kay Mama. At itong sombrero na to, ang dami nagbibigay sa akin ng ganitong design ng sombrero. Shout out kay Nana Cooks, isa rin siya sa mga nagbigay sa akin ng ganyan design. At itong dress na to, ang ganda oh. Iisip na naman nga ako kung kailan ko ito may susuot or saan ko isusuot. At syempre hindi mawawala ang chocolates at nagbigay nga rin pala si Sis ng mga chocolates sa mga boys. 3,000 pesos and 3,500 pesos para po sa pagkain namin sa daan pa uwi. Maraming salamat po talaga sa effort. Talagang gumising pa ng maaga yung Sisbeth para maibigay sa amin tong mga to. May blush on. Ayat, magagamit ko talaga yan araw-araw. At ito naman body mist na guess. Ayan, para din daw yan kay Ashley. At itong Victoria's Secret na lotion at saka may body mist na kasama. Ayan, napakabango niyan, chillers. Kakaiba. At ito naman yung binigay niya para kay Habi. Tuwang-tuwa nga si Habi dito. Sobrang magagamit niya nga to, lalo na sa mga delivery namin. Ayan, may pangalan pa talaga. Albert, thank you, sis. At ito namang wallet ay para kay sister. Kaya dadalhin ko talaga ito sa agad sa kanya. At gusto kong makita ang reaction niya. First time po kasi niya na mabibigyan ng wallet. Sobrang pinapahalagahan po namin lahat po ng ibinibigay niyo sa amin. Saktong-sakto nga, andito si sister sa kanyang business. Online seller po kasi siya ng ukay-ukay, mga kids wear. Kaya kung may kids ka pa, i-follow mo na siya sa Tisa's Kids Wear. Thank you so much, Ma'am Beth. Ang ganda ng kulay. Ganito yung mga gusto kong kulay. So, paano sa mga gusto pong umorder? Nasa screen lang po ninyo ang aming contact number at sa price naman po, pakibasa na lang. Alam nyo, dito sa amin, mura pero hindi basura. Kaya subscribe ka na! Bye!